Hello class, good day. Today, tuturo ko sa inyo yung accounting treatment for discounts. Meron tayong dalawang discount na pag-uusapan dito. Una, yung tinatawag nating trade discount. And yung pangalawa, yung tinatawag nating cash discount. When we say trade discount, hinihingi ito ng buyer bago pa magkaroon ng sales transaction, bago pa magkaroon ng done deal, bago pa ma-close yung deal. Okay? Ngayon, yung discount na to, ginagamit kasi to, yung trade discount, para mapataas yung sales, para mapataas yung benta. Siyempre, kapag nabigay mo yung hinihingi na discount ng buyer, hindi malabo na bumili siya sa'yo. Di ba? Kaya itong trade discount na to, pinapataas na po yung sales. And aside from that, itong trade discount na to, dahil wala pa namang sales transaction at nakikipag-negotiate pa lang yung buyer doon sa seller, not recorded muna itong trade discount na to. Okay? Yan, not recorded muna. Then, after ng trade discount, yung next natin is yung cash discount naman. Yung cash discount po, ibinibigay ito ng seller sa buyer para agahan ng buyer magbayad. Okay? Para ma-motivate yung buyer na magbayad agad. Okay? Let's say for example, sinabi ng buyer, bibili niya yung item pero sabi niya hindi niya muna babayaran. Utang muna, lista muna. Sa part ni seller, syempre kailangan niya ng cash para meron siya mapaikot na pera. Anong gagawin niya para mahikayat niya si buyer na magbayad agad? Mag-o-offer ng discount. Ang tawag sa discount na yon, cash discount. Kasi meron ng transaction. Ang cash discount po kasi, nag-a-arise yan after ng transaction, after ng sale transaction. Diba? Nagkaroon na ng sale transaction, kaya nga nakautang si buyer . Dahil nagkaroon na ng sale transaction, yung susunod na discount na makukuha ni buyer kay seller, ang tawag na dun, cash discount. Okay? Yung cash discount po na to, meron pong impact ito sa makukolekta ni seller doon sa payment ni buyer. Okay? Kasi maaga magbabayad si buyer kay seller. Therefore, si seller, ang ina-expect niya, mas mababa yung marireceive niya na amount or makukolekta niyang amount compared doon sa record niya ng sales. Okay? Yung invoice amount, ayun po yung dokumento na nagpapatunay doon sa halaga ng item na binenta doon sa mismong buyer. Yung invoice document, makikita po doon yung invoice price or yung invoice amount. Ayun po yung amount na nagpapatunay na ito yung halaga ng item na chinarge doon mismo sa buyer. Nung binili ng buyer yung item na yun sa seller. Okay? Next. Ngayon, itong cash discount po na to, recorded po yan. May dalawang way ng pag-record ng cash discount. Una, yung tinatawag nating gross method. And yung pangalawa, yung tinatawag nating net method. When we say gross method, ang kino-consider natin dito is yung kabuuang amount. Hindi muna natin binabawas yung cash discount kasi hindi pa naman nakukuha ng buyer yung discount, yung cash discount. Kasi bago niya makuha yung cash discount, dapat maaga siya magbayad. Ngayon, hanggat hindi niya pa yan nababayaran ng maaga, gross amount muna. When we say gross amount, kung magkano yung charge natin sa customer ng benta, yun pa rin yung i-record natin. Kasi hindi pa naman nakukuha ng customer yung discount na cash discount. Okay po? Next, net method. When we say net method, whether nakuha na o hindi pa ng buyer yung cash discount, binabawas na po agad ni seller yung discount na yon doon sa record niya ng sales. Bakit po ganon? Yung net method po, nakabawas na po agad yung discount doon sa invoice record ni seller. Whether nakuha na ni buyer yung discount o hindi pa. As in, nakabawas agad, nakaneto agad, kaya net method. Okay? Ngayon, kapag nag-net method po,
or nagbawas agad ng discount kahit hindi pa naman nakukuha ni buyer yung discount dahil hindi pa siya nakakapagbayad ng maaga, magkakaroon po dyan ng discount loss. Pwede po magkaroon ng discount loss dyan. Paano po yun nangyayari? Sa point of view ni buyer, kapag hindi niya po nakuha yung discount, kahit na naka-net method si seller sa pag-compute ng discount, magkakaroon po ng purchase discount loss sa part ni buyer. Okay? Kasi, ganito po yan. Pag hindi po nakuha ni buyer, yung discount na yun, tataas po yung utang ni buyer. Okay? Tataas yung kailangan niyang bayaran. Siyempre, hindi niya nakuha yung discount eh. Kapag tumaas po yung kailangan niyang bayaran, meron pong loss sa part ni buyer. Parang ganito yan eh. Ganito na nga lang yung dapat mong bayaran kasi meron ng discount. Tapos, hindi mo pa nabayaran ng maaga. Therefore, wala kang discount na makukuha. Kapag wala kang discount na makukuha, merong loss sa part mo. Meron nawala sa part mo kung ikaw yung buyer. Ang tawag po doon ay purchase discount loss. Kumbaga, ito na lang sana yung babayaran mo. Pero dahil hindi mo nakuha yung discount, mas malaki tuloy yung babayaran mo. Yung pagitan ng babayaran mo na compare doon sa babayaran mo na lang sana kung nakuha mo yung discount, ayun po yung purchase discount loss. Ibig sabihin, ayun yung discount na hindi mo nakuha kasi hindi ka nakapagbayad ng maaga. Next, sa part naman ni seller, pwede po magkaroon ng discount loss din. Ang tawag doon, sales discount loss. Yung sales discount loss po, pwede po ito maging other income ni seller. Kasi ganito yan. Di ba pag nag-net method si seller, binawas niya na agad sa makukolekta niya yung discount. Kasi whether nakuha na ni buyer o hindi yung discount, binawas niya na doon sa makukolekta niya. Ngayon, dahil naibawas niya na doon at hindi naman pala makukuha ni buyer yung discount na yun, ibig sabihin, kailangan ulit i-adjust ni seller yung kanyang record. Kasi hindi nga nakuha ni buyer yung discount. Okay? Ngayon, i-compare natin kung saan papasok yung purchase discount loss tsaka yung sales discount loss. Sa point of view ni buyer, yung purchase discount loss, papasok po yan sa other expenses. Okay? Other expenses po yan. Yung purchase discount loss po kasi hindi naman necessary part ng main operation. Next, sa point of view naman ni seller, yung sales discount loss, yun naman po yung magiging other income niya. Parang ganito yan eh. Sa record ni seller, binawasan niya na nga yung makokolekta niya. Eh ngayon, hindi naman pala nakuha ni buyer yung discount. Hindi kailangan niya itaas yung record niya. Paano niya gagawin yun? Yung sales discount loss, ipapasok niya po yan sa other income para tumaas yung record niya ulit. Okay? Nagkaroon ng gain sa part ni seller kasi hindi nakuha ni buyer yung discount. Yung gain na yon, yung income na yon, hindi naman yung normal part ng operation ng negosyo. Therefore, dapat yung gain na yon papasok ng other income. Yung gain na tinutukoy ko dito, yung sales discount loss. Sales discount loss kasi hindi nakuha ni buyer yung discount. Eh sa point of view ni seller, meron siyang gain, meron siyang income. Yung income na yun, dahil hindi normal part ng operation ni seller na makareceive ng sales discount loss or hindi normal part ng operation ni seller na hindi makakuha yung buyer ng discount pero nagkaroon ng income si seller dahil hindi nakuha ni buyer yung discount, papasok po yun ng other income. Kasi yung sales discount loss na hindi nakuha ni buyer, gain po yun sa part ni seller. And yung gain, income po yun. And aside from that, yung gain, hindi naman po yan part ng normal operation. Therefore, other income po yan papasok. Okay? So, ganun po. Oh, by the way, yung other term po ng sales discount loss is tinatawag po nating sales discount forfeited. Okay? So, yun po. Ngayon, let's proceed naman sa kanilang yung comprehensive formula. So, una, list price. Then, ibabawas natin yung trade discount. Tsaka po natin makukuha yung invoice price or yung sales invoice or yung invoice amount. Okay? Then, ibawas lang po natin yung cash discount. Makukuha na po natin yung
payment within discount period. Ibig sabihin, ito yung cash collection o yung cash collection within discount period. Kasi po, ganito yan. Let's say, for example, example tayo para mas ma-visualize. Yung cash discount, ibabawas lang po natin yan sa invoice price or invoice amount or sales invoice, makukuha na po natin yung payment within discount period. Ito po yung tinatawag nating cash collected amount within discount period. Ito po yung marireceive ni seller kung sakasakaling makuha ni buyer yung discount dahil nakapagbayad siya ng maaga. Okay po? So, let's proceed to the illustration para mas ma-visualize yung trade discount tsaka yung cash discount. Una, meron tayong list price. Yung list price na to, ito yung magsisilbing price tag. Okay? Kasi yung list price na yan, yung listahan ng presyo na yan, madalas nakakabit na yan doon sa produkto or sa item. Yung makikita yung presyo doon mismo sa item, yung price tag, yung presyo na nakalagay doon, yun yung list price. Okay po? Ulitin ko. Yung list price, yun po yung mismong nasa price tag. Okay? Let's say, 1,000 yung halaga ng item. Yun po yung list price natin. Kung ano yung nakalagay dun sa price tag ng item. Let's say 1,000 pesos. Yung nakalagay dun sa price tag ng item. Then, para magkaroon tayo ng tinatawag nating trade discount, let's say nakipagtawaran tayo doon sa seller. Sabi natin, pwede bang 80% na lang yung babayaran? Ibig sabihin, hindi ito yung trade discount tayo 80% kasi ito yung babayaran eh. Yung trade discount natin is yung 20%. Okay po? Kasi ito yung hinihingi nating discount sa negotiation bago natin bilhin yung item. Yung discount na makukuha natin bago natin bilhin yung item, yun po yung tinatawag nating trade discount. Okay? Then, ibabawas lang po natin yung 20% dito sa 1,000. Makukuha na po natin yung invoice amount. Magkano po ba yung 20% ng 1,000 divided by 5? Kasi 20% eh. Ibig sabihin 200 yung 20%. Ang matitira na kailangan nating bayaran is 800 pesos. Okay po? Yung invoice amount or sales invoice or invoice price, ito po yung amount na kailangan natin bayaran para dun sa mismong item. Okay? Ngayon, kapag nagkaroon na po ng invoice amount or invoice price or sales invoice, ibig sabihin meron na pong sale transaction. Okay? Pag meron na po nito invoice amount, meron na pong sales transaction dahil meron na sales invoice. Ngayon, kapag nagkaroon na po ng sales invoice, kapag po si seller gusto niya na mapaaga yung pagbabayad mo, hihikayatin ka niya na agahan mo yung pagbabayad, paano niya gagawin yon? Bibigyan ka po niya ng tinatawag na cash discount. Yung cash discount po, yan po yung ino-offer ni seller para mapaaga yung pagbabayad mo. Basta, ang starting niyan from the time na magkaroon na ng sale transaction or magkaroon na ng invoice amount or sales invoice. Let's say sabi niya, magbibigay siya ng 20% cash discount. 20% cash discount. Ibig sabihin 80% na lang ng 800 yung kailangan bayaran. Ang cash discount mo dito, yung 20%. Okay? Kasi 80% na lang ang kailangan mong bayaran kapag maaga ka nagbayad. Bibigyan ka niya ng credit term. Paano yung credit term doon? Let's say ganito. Pwede mo bayaran yung utang mo within 30 days. Pero wala kang cash discount. Pero kapag binayaran mo within 15 days, meron kang 20% cash discount. Ganyan po yun ha. Ganyan yung pagkakaayos nun.
Ngayon, let's say binayaran mo within 15 days, kaya nakuha mo yung 20% cash discount. Kapag nakuha mo yung 20% cash discount, magkano na lang po yung kailangan mong bayaran kay seller? Magkano na lang po? Magkano na lang po yung kailangan bayaran? Yung cash discount natin, 20% ng 800, that's 160. Right? Yung 160, ibawas natin sa 800, magkano po matitira? That's 640 pesos. Okay? Ito pong 640 pesos na po, ito na yung magsisilbi nating, magkano po? Magsisilbing payment within discount period. Ibig sabihin, kapag nagbayad po tayo within 15 days, nang nakaless na yung cash discount, ang babayaran na lang po natin is 640 pesos kay seller. Yun na lang ang babayaran natin kay seller. Sa part niya, sa point of view niya, ang tawag niya dito sa payment within discount period ay cash collection within discount period. Ibig sabihin, ito yung makukolekta niyang amount kapag nagbigay tayo nagbayad tayo ng mas maaga. Okay? Kung 30 days yung binigay niyang date, within 30 days, kapag nakabayad tayo, wala tayong discount noon. Pero kapag nagbayad tayo within 15 days, meron tayong cash discount na marireceive. Therefore, mababawasan nun yung makukolekta ng seller sa atin. Kasi meron tayong additional discount na marireceive. Ayun yung tinatawag nating cash discount. Yung makukolekta ng seller, sa point of view niya, ang tawag niya doon, cash collection within discount period. Kasi yun na lang yung amount na marireceive niya kapag nagbayad tayo within discount period. Di ba magbibigay ng 20% cash discount within 15 days? Yung 15 days ay yun yung discount period. Okay? Yung cash discount, yun yung 20%. Yung amount na makukolekta ng seller, yun po yung cash collection. Okay? So, ganun po ha. Sa point of view natin, ang tawag natin doon, ito, payment within discount period. Sa point of view ni seller, ang tawag po doon ay cash collection within discount period. Okay? Kung sakaling magbayad po tayo within discount period. Yung discount period po na tinutukoy ko doon, yung within 15 days, meron tayong 20%. Iba pa po yung within 30 days ha. Yung within 30 days po, wala pong discount yun. Kaya hindi po yung matatawag na discount period. Ang tawag po doon sa buong 30 days, credit term po. Okay? Yun po yung duration na pwede tayong magbayad ng walang interest. Credit term po yun. Okay? So, ganun po. Thank you po.